Isinulong ng civil society organization sa budget hearing ng Senado ang pagtanggal sa unprogrammed funds sa 2026 national budget at pagpapalakas sa mga programang pang-edukasyon at kalusugan. Yan ang ulat ni Val Custodio. Pinakinggan at tinalakay sa Senate Committee on Finance ang mga mungkahi ng civil society organization sa mga dapat na priority program sa budget. Kasama dito ang mahigit 240 billion pesos unprogrammed funds sa House General Appropriations Bill o HGAB na posibleng magsilbing shadow budget para sa mga maanumalyang proyekto. Tanggalin po ang 243 billion in unprogrammed appropriations at ipasok ang budget sa mga programang tunay na kailangan ng mga mamamayang Pilipino. Sa infrastructure projects po, these should be science-based and backed by transparent master plans upang masiguradong walang ghost projects at substandard projects. Dagdag pa ni Montesa, hindi dapat patron-client ang approach ng mga government services kagaya ng guarantee letters. Sa halip, dapat patibayan ang PhilHealth at Universal Healthcare Law. Palakasin ang rights-based at rule-based program kagaya ng Zero Balance Billing, Pantawid Pamilyang Pilipino program kung saan bukas para sa lahat ng kwalipikadong nangangailangan ng serbisyo ng gobyerno. Ang constituents natin nagla-line up ng matagal sa mga offices ng politiko. And ang nangyari kasi yung politiko nagiging parang Diyos siya kung sino bibigyan o hindi bibigyan at magkano bibigay, no? So we're giving the power of life and death to the hands of the politician, no? Which is not the right thing to do, no? Kasi dapat the system helps our constituents, no? Iprinisinta naman ng People's Budget Coalition co-convener Kenneth Abante ang Budget Transparent Server, gaya ng BetterGov.ph na nagsisilbing budget tracker at PhilJeps kung saan makikita ang awards data. Suportado naman ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Sherwin Gatchalian ang mungkahi ng mga organisasyon na gawing mas user-friendly ang budget monitoring sites, kagaya ng sumbong sa Pangulo para mas makapaghikayat ng citizen budget participation. Tinalakay din ang pagtuon sa mga programang pang-edukasyon at pagpapalakas sa procurement at quality assurance programs para sa mga classrooms, pag-deliver ng textbooks at iba pang kagamitan. Iminungkahi din sa komite na gawing localized at decentralized ang classroom construction habang sumusunod sa standardized design para maiwasan ang backlog sa mga proyekto. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.